Hello, magandang araw. Kamusta po kayong lahat? Ngayon, dito na naman tayo para ating leksyon. Ah, itong Lunes, pagnilayan natin yung ating ebanghelyo. Bali, nabasa ko lang sa kanina, nagbabasa ako ng King. So, ano kaya yung gospel ngayon? So, nagbasa ako, nakita ko yung gospel. And the gospel is taken from Matthew 28, 8 to 15. We'll not read the whole gospel. So I invite you to read the whole gospel. I repeat, Matthew 28, 8 to 15. So just to summarize, it talks about uh, the the Lord that has been risen from the dead. So nagbisita yung sina Magdalena and Other Mary. Tapos nakita nila yung tomb na bukas na, no? Tapos, yun nga, napakita sa kanila yung anghel, nagsabi na ang Diyos ay tapos, nung patakbo na sila, no? Ito na yun, dito na yun. Patakbo na sila, pupunta na sila sa pag-announce ng pagkabuhay ni Kristo. So, nakasulubong nila si Kristo. Sabi ni Kristo is, do not be afraid. Go, tell my brothers to go to Galilee and there they will see me. So ito yung tugon ni Jesus sa kanila na ito yung sasabihin ni na Magdalena and the other Mary to the disciples, sa mga apostoles. Tapos yung pangalawa nito, sunod is mayroong guard. So mayroong guard na nakakita tapos makbo pumunta doon sa mga high priests. So the chief priests. And then they told the chief priests of what had happened, in the city. Tapos yung chief priest naman nagpatawag ng kanyang council and doon napagkasunduan nila na bibigyan nila ng pera yung soldier para magsabi na ganito naman, no? Binigyan naman ng chief priests and the council yung mga gwardya ng salita na sasabihin nila para mapaniwalaan naman. Anong sabi nila? You are to say, his disciples came by night and stole him while we were asleep. So ito naman yung binigay pare ng high priests, the chief priests and the councils and their councils to the soldiers. Okay. And then na kung ito yung salita na makakarating doon, so iikot, no? Then, and if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldier took the money and did as they were instructed. Tapos yun. Yun yung istorya na nagpapaikot-ikot. So dalawa yung istorya na nangyari. At dalawa yung messenger na involved dito. Dalawa din yung nag-iin. So sino-sino yung mga karakter? Ang unang karakter doon sa side ni Jesus, yun, ang angel, sabi sa kay Mary Magdalene and the other Mary, that
that Jesus is risen from the dead. Tapos binigyan sila nung nakasalubong nila si Kristo, binigyan sila ng salita ni Jesus na sasabihin sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga kapatid. He called them brothers. So, ito yung una ng senaryo. So, may tatlo. Angel, Jesus, and the women. The next naman yung scenario is soldiers, the chief priests, the councils, and how will the governor happen to this or about the news. So, ito yung dalawa. So, ano yung mga punto dito? The first point is, it talks about that God has risen. So, ito yung main scenario. Ito yung main topic. Ito yung topic na about the resurrection of Jesus. So, Jesus is risen and yun nga, sinasabi natin dito na there is a so-called witness and worship. Witness, the one that worship. So, sino yung naka-witness and then the worship? Mary Magdalene and the other Mary. They worship Christ. They witness the resurrection of Christ, and they worship Him. They worship it. And what's next? Here comes the mission. Here. So, binigyan yung si Mary Magdalene and the Mary the mission to proclaim that Jesus has risen from the dead. So, ito yung function ng messenger. So, the women becomes the messenger of Christ to tell the good news. And what is the good news? That Christ has risen. So, next, kung mayroong messenger ng good news, mayroon din messenger bad news. So, diba, ganun naman lagi. May magsasabi sa atin, uy, alam mo, may balita ako sa iyo. Ano yung gusto mo unahin ko? The good news o yung bad news? Diba? There is a messenger and the message is about good news and bad news. So, what do you want to hear first? Siyempre, gusto natin lagi good news. Diba? Kasi at least, maging masaya muna tayo bago mabigla. So, the mission of the two women has been shared. So, binantala nila in-announce nila yung nangyari. Next is the bad news. Kumbaga, bad news. May tuturing na bad news or concepts. The next is deception. The deception part. The deception part, dahil nakita ng mga soldier yung nangyari, narinig nila, in-inform nila agad yung chief priests. Dahil gusto nila na malaman at makapaghanda sila sa kung anong mangyari. Kasi kung makakarating ito sa kataas-taasan, sasabihin na, totoo naman pala na siya ay Diyos. So, bakit natin siya ay pinarusahan? Nagkamali. Ibig sabihin, tayo ay nagkamali. Ayaw nilang tanggapin ang pagkakamaling yon. Kaya what they did is fabricate the story. So they fabricate the story. And that fabrication ay ganito. Naninakaw ng mga disipulo ang katawan ni Kristo. Kaya wala na doon sa tomb.
And it involves money, bribery, no? Bribery. So, binibribe nila yung mga soldiers para lang to tell lies. So, makikita natin dito, there are three things. The risen Jesus, which entails the witnessing and the worshiping of the two women, Magdalene and Mary, and their mission has been shared. Ibinahagi nila yung kanilang nasaksihan. See it, what they have seen, they have um, share it sa pamamagitan ng kanilang salita. Okay? And the last thing is deception. So, ano yung pwede nating pagnilayan at ano yung mga tanong na pwede nating makuha? Yung unang-una kong tanong ay, nasaan tayo dito sa mga karakter na ito? Tayo ba yung mga women na nag-share ng good news? Or tayo yung mga soldiers na we accept bribe to tell lies? Or tayo yung mga chief priests in the councils who fabricated lies, fabricated stories na hindi naman totoo? Sa buhay natin, yung tatlong ito ay nasa sa atin. Kadalasan, tayo ay inaanyayahan ng Kristo. Anong paanyaya niya sa atin na ibahagi yung kanyang mga mabubuting salita, maging mabuting ehemplo, maging mabuting tao, maging mabuti tayo sa ating kapwa, at ibahagi yung kanyang mga magagandang salita, yung salita na nagbibigay buhay. Ito yung sinasabi na ang Kristo ay buhay. Hindi yung Kristo na pinapaniwalaan natin na patay. Kung mapapansin natin, maraming tao ang pumupunta sa simbahan pag Semana Santa, na kung saan Biyernes Santo, na kung saan si Kristo ay namatay. Ang daming tao, puno yung simbahan. Bakit? Dahil si Kristo ay patay? Dahil si Kristo ay gusto nila makita? O kung dahil si Kristo, o dahil gusto nating pumunta ng simbahan para damayan ang nangyari kay Kristo? Hindi lahat ng pumupunta sa lamay ay nakikiramay. May pumupunta sa lamay para siguraduhin na patay nga talaga ang taong yun. Hindi lahat ng pumupunta sa lamay ay kaibigan. Kung minsan may magsasabi pa na in our human experience, buti nga namatay na. Aber, tingnan ko nga kung ano yung tsura ng taong to. Kasi sa sobrang mga ganun, di ba? Meron naman na, uy, nakikiramay talaga ako kasi ang taong ito ay sobrang bait. Yung taong ito ay natouch yung buhay ko. Naging kaparte, naging kabahagi ng aking buhay. So, ganun. Pero nakakapagtaka na bakit pagkatapos ng Biyernes Santo, konti na lang ang bumabalik sa simbahan dahil nabuhay na ang Diyos, dahil nakikita na ang ating mga maling ginagawa. Kadalasan gusto natin yung Diyos na nakapako sa krus na namatay.
Bakit? Para hindi makita yung ating mga maling ginagawa. Pagnilayan din natin kung bakit mas marami ang dumadalaw sa Diyos o sa Kristo na patay kaysa sa Kristo na nabuhay na muli. Yung pangalawa, di ba, na yung mga soldiers, sa buhay natin, nag-i-exist din to sila eh. Para kanino ba tayo nagsiservisyo? Para ba kanino tayo na lilingkod? Para sa pera? Pag nasuhulan tayo, pag nabigyan tayo, doon na tayo sa taong nagbigay sa atin kahit na alam nating mali. Basta may pera, doon tayo kahit na mali. Maraming nangyayari na mas uunahin natin yung pera kaysa sa katotohanan. Hindi malayo yung pangyayaring ito sa nangyayari sa atin ngayon. Sa ating mundo, garapalan yung pagkakaroon ng hindi magagandang gawain dahil sa pera. Kung mapapansin natin na sa ating gobyerno, di ba? Maraming korupsyon. Pero anong nangyayari? Walang aksyon. Corruption marami. Action wala. Na dapat maganda yung gawin natin, di ba? Dapat maganda yung kalalabasan ng pera na binibigay sa atin. Ngunit, we tell lies. Pag nabayaran na, alam mo yung kukuha ng nakaranas ako, no? Nagkuha ako ng license. Driver's license. Tapos, papasok pa lang ako sa LTO office. Dami na nag-offer. Sir, professional ba? Sir, student to professional ba? 3,000 lang. Ako nang bahala sa'yo. Sabi ko, hindi po. Kaya sabi ko, paano kung malalaman yung proseso? Paano ako magiging proud na may license ako kung binili ko lang din naman pala? So yung minsan tatanungin tayo, no? Ano yung lisensya mo? Professional, proud na proud ano. Tapos, simpleng sign sa kalsada, hindi tayo makasunod. May tatawid na pedestrian, bibilisan pa natin. Kita natin na may nag-aantay na tatawid na. Bakit? Dahil sa pera. Nabili natin yung katotohanan dahil ng pera. So yung pera, mabibili yung katotohanan. So tayo ba? Pabayaran ba tayo ng pera para magkaroon para masabi natin na ito yung totoo kahit mali? The third is yung the chief priest and the council. Bakit gusto nilang takpan yung pangyayari, yung bakit gusto nilang takpan na si Kristo ay nabuhay? It's because of first thing is pride. Ayaw nilang matapakan yung kanilang pride. Kasi anong sabi nila? Kami yung mas taas kaysa kay Kristo. Bakit dyan kayo naniniwala? He is a false prophet. Dinideceive lang kayo niyan. Pero sa bandang huli, patunayan na si Kristo nga
ang Savior. So ayaw nilang malaman ng mga tao yun. Kasi sila ay magmumukhang katawa-tawa. Pangalawa, to maintain and hold the power, kapangyarihan. Kasi kung malalaman ng mga maraming tao, mawawalan sila ng kredibilidad. Mawawalan sila ng mga taga-suporta. At saan pupunta? Doon na sa kay Kristo. Susunod kay Kristo at sa kanyang mga disipulo. Kaya ayaw nilang mangyari yun. Kasi pag nangyari yun, mawawalan sila ng kapangyarihan. Kaya, my dear friends, mga kaibigan, ito yung magandang pagnilayan natin ngayon. Sa tatlong ito, saan tayo? Ako ba, dalawang babae na ginawa yung misyon na inatang ni Kristo na sumunod sa Kanya? Ako ba yung mga soldiers na binaligtad ang katotohanan dahil sa pera? Ako yung mga chief priests in the councils na dahil sa pride ko, kapangyarihan, binaligtad ko yung katotohanan. Mas pinili yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ito yung gusto kong pagnilayan natin sa Ebanghelyo na ayon sa sinabi ni Matthew. Nawa tayo ay magnilay sa ating araw-araw na pamumuhay at ating tingnan kung nasaan ba tayo sa tatlong ito at kung ano ang ating dapat gawin upang bumalik at may share natin na si Kristo ang Diyos na totoo at muling nabuhay katulad ng kanyang pangako. Maraming salamat po at magandang araw.